multong. Nagpunta si Rocky Boy sa lugar kung saan madalas makita si Ponggay. Nagkunwari siyang kaibigan ni Tanggol at kinausap ang isang babaeng kakilala ni Ponggay upang makakuha ng impormasyon. Ilang sandali pa, dumating si Ponggay at doon nakita ni Rocky Boy ang pagkakataon. Tahimik niyang sinundan si Ponggay. Sinisigurong walang ibang makakapansin hanggang sa tuluyan niya itong makorner. Nagulat si Ponggay nang biglang humarap sa kanya si Rocky Boy. Dahil silang dalawa na lang ang naroon, sinamantala ni Rocky Boy ang sitwasyon. Walang babala, sinakal niya si Ponggay. Pilit itong lumaban, ngunit unti-unting nawala ng lakas hanggang sa mawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Sa balita, iniulat ng news reporter na patuloy na dumarami ang mga nagpoprotesta sa labas ng mga munisipyo at tanggapan ng gobyerno. Galit na galit si Jackie habang pinapanood ito. Para sa kanya, kahit mag-ingay pa ang mga tao, hindi raw mapapatalsik ang mga gerero. Sa tabi niya, si Miguelito ay halos nanginginig sa galit, pinipigilan ng luha. Para sa kanya, sobra na ang nangyayari. Panahon na raw para tapusin ang lahat at bigyan ng leksyon ang mga kumakalaban sa kanila. Pagdating ni Ramon sa junkyard, nakita nilang nagmamadaling tumakas si Divina. Biglang sumiklab ang putukan. Nagulat si Ramon nang mapansin na may isa pang grupong umaatake. Mga gerero rin na may galit kay Divina. Sa sobrang inis at para tuluyan nang tapusin ang lahat, inutusan ni Ramon ang kanyang mga tauhan na sugurin at barilin ang lahat, parehong kampo ni Divina at ang kabilang grupo ng mga gerero. Sa gitna ng kaguluhan, inutusan ni Brando si Divina na tumakas na, siya na raw ang bahala. Galit at sama ng loob ang naramdaman ni Divina. Ayaw niyang iwan si Brando. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Pagkaalis ni Divina, agad nahuli si Brando ni Ramon. Walang awa siyang binugbog. Para kay Ramon, oras na para turuan ito ng leksyon at hindi na muling makataka. Mag-isa nang tumataka si Divina nang biglang may isang malaking truck ang humarang sa kanyang dinadaanan. Napahinto siya. Pag-angat ng kanyang tingin, nanigas siya sa kinatatayuan. Si Tanggol ang nasa harap niya. Hindi siya makapaniwala. Akala niya'y tapos na si Tanggol, ngunit buhay na buhay ito. Hindi pa man siya nakakakilos, agad sumugod si Tanggol. Buo ang galit at determinasyon sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang durugin ang kotse ni Divina gamit ang truck. Umalingaw-ngaw ang banggaan. Napasigaw na lamang si Divina, ipit na ipit. Wala nang takas. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya, ito na ang bunga ng lahat ng kanyang ginawa. Sa magkakahiwalay ngunit magkakaugnay na pangyayari, unti-unting nagtagpo ang lahat ng galit, pagtataksil at paghihiganti. Ang lihim na pag-atake ni Rocky Boy kay Ponggay ay nagbukas ng panibagong sugat sa gitna ng lumalalang kaguluhan. Habang patuloy ang protesta ng taumbayan at lalo pang tumitigas ang paninindigan ni Jackie at Miguelito, sumiklab naman ang madugong sagupaan sa junkyard, kung saan nagbanggaan ang iba't ibang paksyon ng mga gerero at tuluyang nagkawatak-watak ang kanilang hanay. Sa gitna ng lahat, napilitang tumakas si Divina at iwan si Brando. Nakalaunay nahulog sa kamay ni Ramon at pinagbabayaran ang kanyang mga ginawa. Ngunit ang tunay na wakas ay naghihintay sa huling sandali. Ang hindi inaasahang pagbabalik ni Tanggol. Sa harap ng truck na humarang sa kanyang daan, tuluyang na corner si Divina. Sa isang iglap, malinaw ang katotohanan, ang lahat ng kanyang piniling hakbang ay humantong sa sandaling ito, kung saan wala nang takas at kailangang harapin ang kapalarang matagal na niyang tinatakasan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.